Hi everyone, good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss International 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss International tayo ngayon. Oh my gosh. Kinapost. Pero panalo sana no? So yun. So anyway, ayun nga. So katatapos lang ng Miss International at ang reaction ko sa kanila, oh my gosh, nakakaloka. Nakakaloka kasi opening show pa lang ng Miss International ay talaga namang pumalo ng bonggang-bongga ang mga kandidata at may pa intermission number pa sila. At ayun nga, nakakatuwa kasi nakasuot sila ng pare-parehas na damit. Pagkatapos ayun, may introduction talaga na bonggang-bongga na sa nangganap ngayong Miss International. At hindi lang yan. Maliit lang yung stage pero alam mo yon, typical na parang kung nanonood ng Binibining Pilipinas, ganon ang bongga. So in fairness, sabi ng ganon, may nagrereklamo, so hindi naman sila glossy, pero sa totoo lang, ito ang isa sa mga pinakamagandang Miss International. At least, nagkaroon sila ng production number. At least, meron kayo na panood na talagang competition, di ba? At klaro sa lahat, di ba? Yun ang importante. So, sa simula pa lang ng competition, syempre, intense na ang labanan dahil talagang kakaba-kaba dahil ang kanilang top 20 announcement after na mapakita ang mga kandidata ay talaga namang ayun na. So, top 20 kagad. So, sa first part, nakasuot silang national costume. At sa sumunod doon, ayun nga, parang sila, tawag doon, casual dress. So, yon. And then, ayun, announcement kagad ng top 20. Syempre yung host, magaling syempre ang reigning beauty queen na reigning Miss International, di ba? Na from Venezuela. And then, andyan din syempre yung dalawang kasama niya na lalaki, napakagaling, at saka syempre yung isa pang Japanese. So, sobrang bongga. Talagang masasabi ko, in fairness, yung combination nilang tatlo, okay naman. Hindi sila naglalamunan. Pero na lang yung translator, nangangahin siya. Charot. So, yon sa top 20 announcement, syempre medyo kinabahan tayo dito kasi hindi natin alam kung makakalusot ba tayo sa top 20. Pero in fairness ha, ang mga pumasok ay talaga namang ang gagaling. Andiyan dyan si Miss Angola, Bolivia, Canada, Colombia, Dominican Republic, India, Indonesia, Jamaica, Japan, Mexico, Myanmar, Netherlands, Nicaragua, Peru, Philippines, South Africa, Sri Lanka, Thailand, United States, and Zimbabwe. So, dito pa lang talagang kakabahan ka na sa pag-announce ng kasi ang tagal tawagin ni Philippines, nasa bandang huli na siya nung tinawag siya. At talagang masasabi ko, Diyos ko Lord. Pero kampante naman ako sa ipinakita niyang performance nung prelim ay talagang namang pasok sa banga ang Philippines. Diba? So yun, kaya sabi ko in fairness. And then pagdating naman, syempre, nag-swimsuit silang lahat at nag-evening gown. So habang pinapanood ko, sabi ko, parang Binibining Pilipinas yung drama. Dahil gano'n na gano'n yung binibini pero mabilis ang facing, di ba? Mabilis yung facing nila. Inilabas yung mga hindi nanalong kandidata or hindi napasama sa semifinals. Pero pagdating naman nung nalimas na yung mga girls na yon, ay bongga yung enter ng swimsuit. Ang ganda ng swimsuit. Di ba? Iba yung kulay, color blue. At parang Victoria's Secret ang datingan. So, dito nagpamalas talaga yung mga kandidata ng galing. So, syempre, natuwa ako sa performance na pinakita ni Myrna Isguera.
ay panalo. Ang ganda ng atake niya dun sa swimsuit competition na yun. Yung performance niya, nagsasabi na siya na ang mananalo. Very regal. Alam mo yun, yung paglabas pa lang niya, talaga yung lakad niya, hindi mabilis. Sabi ko nga, naalala ko sa kanya si Melanie Marquez, yung datingan. Hindi mabilis, dahan-dahan lang. Pagkatapos sabay pa, sabay pa, sabay pa. O, di ba? Sabi ko, wow, ang bongga. So, ang bongga ng performance na ipinakita ni Myrna Isguera. Sabi ko nga, naku, nakalimutan niyang tanggalin yung shawl, yung yung pinaka-shawl nila, pero hindi. Yung cape ba yun? O, pinaka-cape nila. Pero sabi ko, ang ganda naman yung dalhin to. Tapos ko, pinaikot-ikot niya pang gano'n. Actually, sa top 20 ng mga nag-perform, I think siya yung pinaka-nakakaibang performance. At masasabi ko, winner. So, winner talaga yung performance niya doon. Tapos, ang galing-galing ba? Very modelo yung dating. Very Miss International. Kung naghahanap ang Miss International ng katulad talaga ni Myrna Isguera, ay nako, winner na winner talaga. Kasi, di ba, para pag sinabi Miss International, dapat para malamodela yung dating mo. Yun nakikita ko kay Myrna Isguera, para siyang supermodel. Para siyang siya yung bagong Melanie Marquez. Ganon. Kaya sabi ko, in fairness, ang galing. So, pagdating sa evening gown, oh my gosh. Sa lahat din ng lumabas doon, si Indonesia, di ba, naka-cape din. Pero, yung kay Philippines, oh my God, ang ganda ng evening gown. Talagang siniguro talaga ni Myrna na papasok talaga siya hanggang sa dulo. So, grabe yung performance niya sa evening gown. Ang regal ng dating, ang ganda-ganda ng ayos niya. Sabi ko nga, both evening gown and swimsuit, pumalo siya ng bonggang-bongga. At wala akong masabi, kundi wow, ang galing, wow, ang panalo, wow, ang perfect ng galawan. Diba? So, ko, talagang makita mo yung performance niya, talagang mapapawaw ka ng todo-todo. Sabi ko, in fairness kay Myrna Isguera, no, ang galing ng atake. Sobra. Kaya naman kumpiyansa ako na talagang ay pasok na to sa top 10. So, syempre, ang mga pumasok sa top 10 ay ang tibay ni Myanmar at nanalo siya sa voting. So, Myanmar, Sri Lanka, Canada, Dominican Republic, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Nicaragua, Indonesia, and Philippines. Diyos ko, eto, kinabahan ako dito kasi, di ba, unang tawag, tapos mag-speech. So, medyo parang sabi ko, nakakaloka, nakakakaba. Pero, ang nakakatuwa kasi, alam mong papasok siya. Tapos yung isa na lang talaga, sabi ko, lulusog pa ba to? Pero ako kumpiyansa kasi ako na makakarating yan. Sabi ko nga sa inyo ang mararating ni Myrna Isguera dito, top 5. So, minimum niya top 5, maximum niya winner. So, top 5, di ba? And then, ayun. So, natuwa na ako kasi parang nawala na si India, di ba? Isa si India sa mga kinakatakutan natin. At nawala na rin si Thailand. Medyo nalungkot ako doon kasi hindi na siya napasama talaga doon sa top 10. Pero, masaya ako kasi si Philippines ang napili nila. Medyo sabi ko, nako, nandiyan si Indonesia. Si Indonesia kasi medyo iba din yung kung paano sumagot. Tapos nandyan pa si Colombia sa si Zimbabwe. Nawala nga si India. Ayun naman yung mga matitinding kalaban pang pumasok. Pero sabi ko, I think kay Myrna Isguera na to kasi mukhang sumasan-ayon ng mga bituin sa langit pagdating kay Myrna, di ba? So, kaya sabi ko, ay kaya na yan ni Myrna. Malulusutan na yan ni Myrna ng bonggang-bongga. So, pagdating sa top 5, so, syempre, yung announcement, unang-unang tinawag doon ay si Philippines. Actually, sa top 10, maganda yung sagot ni Philippines. Maganda yung speech niya. So, medyo talagang nakaka-impress yung speech niya. Doon talaga, sabi ko, ay kaya na neto. So, yon. Kaya sabi ko, papasok dyan si Philippines. Kaya yung announcement ng top 5, unang-unang tinawag ay si Philippines. Sumunod ay si Indonesia ba? Sumunod ay si Colombia, si Zimbabwe, huling-huling yata si Colombia. Tapos may isa pa. Sino pa ba yung isa na pumasok?
Ulitin natin na si Philippines, Indonesia, Zimbabwe, Colombia, at saka si Bolivia. Silang 5. Si Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Indonesia, and Philippines. Sabi ko, oh my God. So, nakakatuwa kasi parang talagang sabi ko, isang hakbang na lang. Pero sabi ko, yung tinawag na siya doon sa top 5, sabi ko kahit ano nang marating dyan. Parang iniisip ko, kung mananalo si Myrna, swerte na lang talaga tayo. Swertihan na lang talaga. Yung kumbaga parang, it's your night, ganon. Pero sabi ko nga, hindi ko naman nakikita si Myrna na mananalo. Pero nakikita ko siyang magta-top 5. Kahit noon pa, balikan nyo yung mga vlogs ko. Lagi kong sinasabi, magta-top 5 yan si Myrna Isguera. So, ganun talaga yung mindset ko sa kanya. Kasi parang feeling ko, iba yung atake niya. At in fairness, pinaghandaan talaga niya ng bonggang-bongga. Mula sa swimsuit, ang ganda ng lakad sa swimsuit, ang linis ng pasarela. Tapos pagdating sa evening gown, oh my gosh, ang perfect ng evening gown. Tapos, ayun na, Q&A na, di ba? Pagdating sa Q&A, so pag-usapan natin, yung sumagot siya, yung first, sentence, sabi ko, okay. Kaya lang, parang ang feeling ko, ang bagal niyang magsalita. Yung parang, siguro kinaklaro niya, tapos siguro nabigla na rin siya o kinabahan na rin siya. Yung mga tipong ganon. Tapos parang inulit niya na lang din kasi yung sinasabi niya noong simula. Parang nag-stick na siya doon. Pero kasi kung dinugdagan niya yun na mga katulad na sinasabi ni Indonesia, kasi maganda yung pagpapaliwanag ni Indonesia eh. I think kung nakuha yun ni Myrna, nasagot niya yun ng from the beginning pa lang, pwede pa siyang umangat kahit first runner-up. Kasi parang feeling ko, siya na yung hinihit na mananalo. Siya na yung parang nakikitang, oy, mananalo dito. So, sa madaling salita, si Myrna Isguera, para siyang Venus Ra. Si Venus Ra na parang ang ganda ng performance, swimsuit, evening gown, tapos pagdating sa Q&A, ano nangyari? Kahit din dun sa para din siya si Miriam Kiambao. Yung konting-konti na lang, yung abot mo na yung pangarap mo, yung konti na lang talaga, nawala pa sa kanya. Kasi nga yung Q&A, pero kung ito ay nag-focus, tapos nakinig ng sagot, tapos talagang, ay nako, ginalingan niya pa ng bonggang-bongga, I think mananalo si Myrna Isguera. Kasi, kung tutuusin, parang siya na yung favorite na manalo Kumbaga parang kita mo na malinaw na yung laban niya malinaw, malinis yung galawan, tapos yung Q&A na lang talaga ang aayusin. Ayun na lang talaga yung aabangan mo sa kanya, paano to makakasagot ng todo-todo. So yun, so pag nasagot niya na yung tanong, ayun na yun, di ba? So sayang, kasi fourth runner-up tuloy ang inauwian mo. Kumbaga parang pinagandaan mo siya ng todo-todo, ginawa mo yung lahat ng makakaya mo, and then ang pinakamaganda sa kanya, nagtrabaho siya pinakita niya talaga na bongga talaga yung pinaghandaan niya to. Ang naging problema na lang, nakalimutan niyang paghandaan siguro yung Q&A, kung ano ba yung the best na sasabihin ko. So yun lang, yung Q&A na lang yung hindi niya pa nihanda yung sarili niya kasi halos nandoon na siya. Konting na lang talaga. Pwede niyang matalo si Colombia pwede niyang matalo yung iba pang mga candidates kasi parang yung Miss Universe, yung Miss International, transparent talaga sila. Yung kung ano yung pinakitang performance ng candidates, ayun talaga ang magiging resulta. And I think maganda. Ang ganda ng Miss International ngayon. I hope na sana ma-maintain na nila yung ganyan. Tapos, i-glossy na lang nila yung pageant nila. Alam mo, babalik yung mga tao sa kanila. Kasi ang ganda ng ipinakita nila Ngayon, talagang kita mo from the top 20, from prelim to top 20. Yung top 20 hanggang sa top 10. Yung top 10, panalo.
para sa top 5 talaga. And yung kung sino talagang ang matinding nagtrabaho ng top 5 at kung sino yung magaling sumagot, talagang siya pa yung pipiliin para sa another Q&A. And then, ayun na, winner, di ba? So, klaro yung winner eh. Yung sumagot na si Myrna, sabi ko, hala, sabi ko, 4th runner-up. Ayun kagad yung message ko kay Christine Ann Perez. I think she's 4th runner-up. Bukod doon sa naabutan na siya ng timer, parang yung laman nung sinasabi niya, parang naging paulit-ulit. Kaya sabi ko, ay sayang. So, yon. So, kaya alam ko na I think 4th runner-up. Pero inassess ko na yung sarili ko na it's okay na 4th runner-up siya. Kasi parang feeling ko, ang layo na ng narating niya. Sobrang inilaban niya na to ng bonggang-bongga. Hindi na nga lang kayang isagad. So, yon. So, nakakalungkot kasi hindi natin nakuha. Pero sa kabilang banda, happy ako. Happy ako na at least narating niya yung top 5. Kesa dun sa wala. O, di ba? Kasi kung iisipin mo, last year, ano nangyari? O, di ba? Hindi man lang tayo tumungtong sa first cut. So, ang ganda ng ginawa ni Myrna Isguera kung ikukumpara ko kay Angelica Lopez. Si Angelica naghanda pero hindi niya na-adjust yung sarili niya. Walang transformation na naganap. Hindi katulad ng kay Myrna, may transformation talaga. At yung transformation niya, talagang nandoon na kinlaro niya na ito ang dapat gawin step by step. Naging madali sa kanyang makarating sa top 5 eh. Pero naging mahirap sa kanya kunin yung corona. At ang pinaka nakakalungkot, 4th runner-up. Sabi ko nga sana 3rd runner-up para pareha sila ni Artisa, di ba? Anyway, congratulations pa din kasi top 5 is a top 5, hindi yan matatawaran at napakabongga natin at napakagaling ng pambato natin. Mabuhay ang Pilipinas. So yon, congratulations kay Myrna Isguera at maraming salamat. So ayun ang masasabi ko, sayang andun na, pero sa kabilang banda, salamat na rin sa Diyos. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.